Kapag may nagko-comment, pangit ang after sales ng BYD, ano usually yung mga hindi nakikita ng tao? Okay. So, usually may nagko-comment kasi ng hindi maganda yung after sales. Number one, pag sa community mo nabasa yan, malamang di yan owner ng BYD. Okay, so X na yun. So, pangalawa, yung mga owner mismo talaga. So, hindi maganda yung after sales. May tatlo kasing services eh. Yung PMS, we have the general job, which is the warranty rin. And the body and paint. Sa BMS, walang problema eh. Siguro ito non-excusable. Kailangan you have fast-moving parts, maayos yung service, mabilis, and then you give the complete details ng PMS. Okay. Sa general job, we have to think about, so pag may pa-warranty yan, or may wawarantable, kailangan mong ipakita, mag-gather ng data. Una-una, syempre, simulate mo muna. Kailangan yung naramdaman mo, sir. Pag dinrive ko dito, naramdaman ko rin. Para masabi ko na pag may problema talaga yung unit. Na kailangan ipawarranty. Na kailangan pa-warranty, okay. So, kailangan i-dokumento natin yan. Kahit anong brand naman, even with my first 2 brands, may procedure talaga ng warranty na we have to give the documents, video, picture. So, as owners, we have to be patient also na kailangan tulungan tayo. Even ako as dealership, ayoko naman ikaw na ma-deny or hindi mapagbigyan. As long as we're on the same page na talagang issue is an issue. This is not perception mo lang na sira. Yes. So, dapat tayo on both sides, alam natin na, okay, guaranteed na may problem. Okay? So, and then, pag na-approve na yan, so you have the parts, no? They installed it, then okay na siya ulit. Then explain. So, yun yung sa GJ stand, sa general job standpoint. Yun yung madalas kasi sir kasi diba may mga issue tayo ng mga nakaraan pa, mga sikat din na nagtitrending. Trending Na umaabot ng 6 months, 5 months, nakatenga yun. Matenga. Ano ba yung ano doon? Yan naman, yun usually comes my third point, the body and paint. Okay. So, si body and paint kasi, we have to understand na may dalawang insurance. Either yung outside, so binili mo insurance sa labas. Okay. Pag in-house insurance ka, this is applicable for all brands naman. Diba? So pag in-house insurance ka, this is much expensive or konti lang. Rather than you get it from outside. So ano yung implication? So when you get your insurance inside the dealership, nabangga ka, you bring the car sa dealership. As long as meron ka na nung affidavit or police report, estimate kami nagagawa, kami na magpa-process. Okay. Ngayon, pag ang insurance mo, binili mo sa labas, ikaw mag-process nun. Yun ang matagal. Okay, matagal, di ba? So yun, minsan hindi na mapansin ng isang owner na nasisi na yung dealership. Pero, kumbaga, responsibility. Totoo. Ikaw, baka ikaw yung papatagal or yung insurance mo na pinagawanan. Okay. Kasi kumbaga kami, may coordinator kami of handling those insurances. Lalo na dun sa mga in-house. In-house, Kasi baka mamaya titingnan natin, tandaan natin, ang responsibility ng dealer talaga is from the time na pinasok mo siya, na meron ka ng pyesa, until matapos. So baka mamaya, yung in-between that, which is yung pag-claim pa lang, at yung sa release kasi, meron din yung implication eh. Kunyari, yung outside insurance ka, kailangan magkaroon sa akin ng bayad na mabigyan ako na eto na sir yung bayad yan para ma-release ko yung kotse. Or an undertaking na okay na yan, release mo na, ready na yung payment by ganito. Unlike pag in-house ka, once matapos yan, kami na bahala dyan eh. Tapos na unit mo, lalabas mo na. Mabilis lang siya. So, yun nga, siguro for those owners lang din, we have to weigh then you want a cheaper one, buy it outside, but may consequences na kapag hassle. magpa-claim ka. Claim ka. But if ayaw mo na hassle, you have to pay just extra 3,000 or higher na 4,000. You're paying for convenience on the claim. So, you buy insurances para sa claim eh. Hindi lang naman because of the price So, yun siguro yung tatlong factors on bakit ba nasabi na mahirap or what, pangit. May mga warranty claims ba na nade-deny talaga? Okay. So, magandang question. Okay. May nade-deny ba? Ako, so far, since the first year, wala. Hanggang ngayon, 100%. So, ano ba yung reason? Nakita na yan. Number one, communication with customer. So, kasi yung mga warranty nga, may mga karampatan niya na mga documents, data flows, or mga hinihingi si distributor before we approve the warranty. And then, syempre, yung condition ng kotse, nagpa-PMS for what. So far, hindi naman. Wala pa naman. Zero. As in zero na deny. Dito sir, kapag mas marami bang warranty claims sa experience mo, warranty claims dito sa BYD, kaysa dun sa dati mo na ICE pa, mas traditional? Mas konti. Mas konti. Oo. Kasi may mga warranty ako, hindi naman warranty, but medyo mga update lang yung nangyayari. So, siguro in
in balance din dun sa other brands is they've been matagal na rin eh. They've been having a units in operation for a long time. So, tendency, mas marami rin talaga yung mga claims nila. So, siguro makita natin yung head-to-head niyan. Kasi mas maraming moving Parts. Okay, siguro. Kapag may nasira sa BYD, ano ba talaga usually na timeline? Yan. Kasi sa online minsan feeling ng tao Sobrang tagal. 6 months, mga ganun. Kunwari tayo, may nasira. Nasira. Ano ba yung ito sa kanya actual talaga dito sa Okay. service. So, yun nga, parang we discussed this few questions ago. So, depende yan kung general job or body and paint. Okay. Kung general job yan. So, we classify, sa amin lang to ha. We do this on paano ko siya wina-manage yung workshop namin. So, we classify is at light, medium, at heavy GJ. So, light GJ, ibig sabihin, kaya kong i-diagnose yan within the 3 hours. Kaya kong matapos on a half day. So, yun yung diagnosis namin. Sa medium naman, ang ano namin is 6 hours, tapos 2 days release. Yung heavy, 1 to 2 days na diagnosis. Third day, meron na kami alam kung ano ipapalitan. Yung part na yun, it's either order namin or meron kami. And then yung fourth, release na natin. Nagkakatanong na lang yan kung available ba yung parts sa dealership. Pero yung diagnosis per se, dapat, kumbaga, hindi tumatagal ang diagnosis no more than 3 days. Kasi it's alarming na for a customer. 3 days na. Ba't di nyo pa alam? Hindi pa alam. So, magkakaroon ng perception si customer na alam mo ba talaga yung ginagawa mo. Kasi, so, ganyan, pag nangyari, 2 days na kami, hindi pa namin makuha, which is hindi pa naman nangyayari. We call support ng AC Mobility. Pero sa mismong ako very ko dyan. Pag na second day, hindi pa makuha. Nakilam na ako about the issue. Minsan first day pa lang eh. Ako kasi, ginagawa ko dyan, yung mga frequent na alam ko na possible, nag-stock ako. Nag-stock ka na. Wag mo kasing sisihin dahil kasi nakita ng stock na lang piyesa si BYD. Sinong BYD ba? BYD ba dealer o BYD ng warehouse? Tama. So it's a must na mag-stock ng piyesa. Okay? So although yung iba, yung talagang hindi naman fast moving, hindi. Pero kamaw mga isa-isa, di ba? Magtabi ka naman para hindi yung downtime na mahaba for dealership. Then di ko lang I could not answer for others na maabot ng one. Maybe it's the question of body and paint na baka nabanggang malaki, may na-estimate, tapos meron pa palang hidden damage. Then you have to issue another LOA. You have to order another parts. So, mahabang story. I think yung mga lumatagal ng ganung katagal na buwan, I think sa mga bangga Sa mga bangga siya. Pero, mostly. Pero sa general job, like repair itself, hindi dapat ganun yung maging case niya. Sabi ko rin, sir, yung first siguro na brand na China na being handled by a big company like AC Mobility. Ayala. So, ako I have big trust then on the brand because of the one handling it. Hindi siya basta-basta na company. It's a big top corporation siya. So, ayun. Tama. Meron ka na ba sir na customer na pagdating dito, may problema yung unit niya? Tapos sobrang alalang-alala, tapos ang tapang-tapang, parang nag-aalala siya sa unit niya. Tapos, pero nung nasikaso nyo na, kung inabot ng isang araw, dalawang araw, or wala pang isang araw, tapos nakikita mo yung reaction niya. Meron naman ganun. Meron naman, sir. Actually, kahit ibang brand nung ako, meron. Ito just a while ago, bago tayo pumasok dito. So, ang very important kasi yan, you build confidence sa customer na, sir, handle po namin to. Second, you eliminate yung downtime. Bumili ng kotse yan para walang problema. So, as much as you can, na ibalik yung kotse at you're very confident na okay siya, balik mo. So, mayroon naman yan. One time, yung customer ko, this is my first months. Ang sabi ko lang sa kanya, sir, ganito, pag umulit yung same concern mo, within the next 3 months, soli mo, sir. Tapos, papacharge ko sa akin. Parang ganun ko siya kumpiyansa sabihin na parang di na ulit yan. Kasi alam ko na na-fix yung concern niya, na wala naman akong pinalat na piyesa, na-address ko yung concern properly, nabalik ko sa kanya na maaga. So yun, after 3 months, nakita kami ng PMS niya. So sabi ko, sir, happy na. Tapos na po yung warranty period ko na 3 months. Pero yun, hindi naman, very, very minor lang yung concern niya. Ito sir, kapag high voltage battery, yun nga yung kanina na pag-usapan natin, electric motor, yung mga inverter, yung DC to DC, mga ganong concern na malalaki talaga sir, na mabibigat talaga. Nasabi mo na prepared kami, oo. Kasi prepared kami for the reason na sabi ko, AC Mobility gives you proper tools, proper equipment na you should be equipped
prior to opening. If ever merong drive motor or battery or onboard charger, these are readily available. Yun, ready tayo sa equipment. Know-how, yeah, we're very ready. Tapos wala ka pang experience, ano pa lang experience niya is yung high voltage battery pa lang. Inapapalitan. So, para lang magka-idea kayo na hindi ganoon kasirain yung mga BYD. Kasi yung nga ako coming from the number, the T brand, meron kasi tinatawag na allowable DPU or defect per unit. Like for sa batch, like 0.006 yung ano yung number. So ako kinumpit ko yung isa na yon over sa lahat na na-release namin. 0.0007. So, 'di ba? So, paano siya magiging sirain? If ganun lang yung numbers, 'di ba? So, ngayon yung iba naman na nakita sa is about it's being addressed naman by dealers per dealer. So, swerte lang din siguro na hindi ako meron. Pero ready naman if in case meron.